Good morning po. Purihin ng Panginoon at tayo ay muling babalik sa sulat naman o ebanghelyo ni Dr. Luke. At kung naalala nyo pa last time, ay binasa natin o bulay-bulayan natin, pinakinggan, inintindi ang pananalita ng ating Panginoon patungkol sa mga Pariseo na kanyang nakausap sa tanghalian na kanyang inatinan. At nakita natin doon na sabi nga natin, yung tanghalian na yon ay parang kung kasama ka sa naimbitahan para kumain, parang hindi matutunawan, hindi ka matutunawan sa kinain mo. Actually, dun sa pangyayari, hindi pa nga nag-uumpisang kumain Pero nagkaroon na ng mga mainit na talakayan. At lalong-lalo na yung mga pananalita na ginamit ng ating Panginoon patungkol sa mga Pariseo. Na sabi nga natin noon, yung mga Pariseo ay, una ay pinaratangan ng Panginoon, na hindi siya sumusunod sa buhay ng kabanalan. Doon mo makita na ang mga Pariseo, ang mga taong nagtuturo ng mali, ang mga taong nagtuturo na hindi ayon sa salita ng Diyos, pati ang Diyos ay pinaparatangan na hindi banal. Isipin mo yun, Si Jesus, kasama nila, ang anak ng Diyos, pero ang paratang sa kanya ng Pariseo ay hindi sumusunod sa daan ng kabanalan. Dahil lang sa hindi siya naghugas ng kamay bago kumain. And then, sinagot siya ng Panginoon doon. At ipinakita sa kanya na kaya naman ganyan ang tingin mo sa akin kasi hindi naman ayon sa salita ng Diyos ang pamantayan na ginagamit mo. Kung hindi ayon lang sa kaisipan o gawa ng tao. Ayon sa batas na galing sa haka-haka at kuro-kuro ng mga taong hindi talaga tumanggap ng pagbabago pa sa kanilang mga puso. So, basically, yun yung napag-aralan natin nung nakaraan. Pero bago natin talakayin muli o bago ko bigyan kayo ng preview sa pag-aaralan naman natin ngayong umaga, kasi sa totoo lang, hindi po natin nahimay ng gusto yung part na yon, 37 to 54. Kaya ngayong umaga, babalikan pa natin ulit. Parehong pangyayari, parehong mga verses, pero this time ay iisa-isahin natin, hihimay-himayin pa natin lalo. At titingnan natin yung mga pananalita na ginamit ng Panginoon na sabihin na natin laban sa mga maling turo na ipinangangalandakan o ipinagmamalaki ng mga Pariseo na pwede nating sabihin sila na mga bulaang guro. At dito makikita natin yung mga tanda. Kung ano ba ang mga tanda na mayroon ang mga maling turo na nagbubunga din ng maling pamumuhay. The marks of a wrong teaching equals to wrong living. Maling turo at bunga nito ay maling pamumuhay. At siyempre, titingnan din natin ano yung remedy, ano yung solusyon doon sa ganong klaseng kalalagayan. And dito po bibigyan din po o gusto kong bigyan din sa inyo na ang pangyayaring ito sa itinala ni Lucas ay dapat isipin talaga natin, ilagay natin sa ating mga puso't isipan na ang nagsasalita po dito
ay walang iba kung hindi ang Diyos. May mga marinig tayo dito na mga paghatol sa maling katuruan, maling pamumuhay ng mga taong kanyang kausap, na basically ang mga kausap niya dito na kanyang hahatulan o pararatangan ng maling mga katuruan at pamumuhay ay walang iba kung hindi ang mga Pariseyo. O yung mga dalubhasa sa batas. So, huwag nating kakalimutan na ang nagsasalita po dito, ang magbibigay ng hatol, ang magbibigay ng, ano ba tawag natin dito? Judgment. O ng, ano ba tawag nito? Pagpuna. Pagbibigay ng paliwanag sa kanilang kamalian, pag-correct sa kanilang mga kamalian, ay walang iba kung hindi ang pangalawang persona ng Trinidad. At yun ay walang iba kung hindi ang anak ng Diyos, ang tinatawag nating Diyos na nagkatawang tao. Siya po yung magsasalita dito. Siya po yung sa kanya manggagaling ang lahat ng mga pananalita na nagsasabing mali ang ginagawa nitong mga bulaang guro na to, o specifically nga itong mga Pariseyo na ito. So, dito meron po tayong 8 mga subtitle, o sabihin na natin malong mga katotohanan na ating pong pag-uusapan ngayong hapon o ngayong umaga. And sana nagbaon kayo. Kasi mayroon pa tayong Lord Supper. 8 ito, 8. Pero alam ko mayroon naman kayong baong pasensya. Pagtitiis. Pero sana ay hindi naman tayo lumagpas ng alas 12. So, dito makikita po natin verse 37 to 38 ay ito nga yung ibinigay ng Pariseyo na hatol kay Jesus mismo. Hinatulan siya na hindi siya namumuhay sa kabanalan. Dahil lamang sa hindi siya naghugas bago kumain. And mamaya makikita natin dyan na kung bakit mali yung hatol na ibinigay ng Pariseyo. Dahil yung hatol na ibinigay ng Pariseyo ay hindi naman talaga base. Yung hatol niya ay hindi paghatol na naaayon talaga sa standard ng Diyos, kundi standard lamang ito ng tao. And then pangalawa na makikita natin dyan, verse 39 to 41, is yung pagtugon sa kanya ng Panginoong Jesus. Hinatulan siya na hindi namumuhay sa kabanalan, kung kaya't sinalungat, sabihin na lang natin, sinagot siya ng Panginoon na kasi kayo, kaya kaganyan tumingin sa akin, kaya ganyan ang hatol mo sa akin, kasi ang totoo, ipokrito ka. Ipokrito ka at nakabase ang iyong paghatol sa mga panlabas na tanda ng kabanalan. O sinasabi natin na ito yung nakabase sa mga rituales na kabanalan. And then, pagkatapos niyan, na sinabing base sa mga panlabas o mga rituales ang iyong basihan ng paghatol sa akin, ay nagbigay siya ng mga sunod-sunod na mga woe sa English. Woes. 6. Sunod-sunod na
mga pananalita na kung tawagin natin, ito ay pagbibigay ng hatol sa mga gurong ito na nagtuturo ng kamalian. Siyempre, una, binigay niya yung mga hatol sa mga Pareseyo, and then yung tatlo para sa Pareseyo, and then yung tatlo para sa mga tinatawag na mga expert sa batas, o sa English, sinabi lang dito na lawyers. Pero hindi po ito yung mga lawyers na kilala natin na nagtatanggol sa atin sa hukuman. Kundi nabanggit ko na rin last time na itong mga tinatawag na lawyers o eksperto sa batas ay yung mga kinikilala, tinitingala na mga matatalinong may alam, umintindi ng Torah o ng batas na ibinigay ng Diyos. Diba? Na, kumbaga, pagka batas ang pag-uusapan, o sabihin na lang natin, yung Bible na mayroon sila noong panahon na yon, para maintindihan mo ito, lalapit ka dito sa mga eksperto na ito, na lawyers na tinatawag. Pero, dito nga makikita natin, binigyan sila ng Diyos ng hatol. Hinatulan sila ng 3 sunod-sunod na paghahatol. And then, sa verse 42, makikita natin dyan yung tawag natin dito, maling pamumuhay nila. Una, tinuligsan ng Panginoon yung maling katuruan nila, and then sa mga susunod ay ipinakita naman ng Panginoon kung ano yung mali nilang pamumuhay. Verse 42. Na sila yung mga tao na inuuna yung pangalawa sa halip na yung una ang dapat na inuuna. Naigits nyo? Yung secondary, ang priority nila sa buhay nila, hindi yung primary. At ano ba yung, mamaya makikita natin mamaya, na kumbaga, bakit ganun yung sinabi sa kanila ng Panginoon. And then pangalawa, sa verse 43, ito yung mga tao na, ang tawag nito, laging hinahangad yung papuri ng iba. Gustong-gusto nila na sila ay kinikilala bilang mga makadiyos, yung mga relihiyoso, mga banal na mga tao. So, and then, ang isa pang mali sa kanilang pamumuhay is that mahilig silang magbigay ng mga utos o ng mga pamantayan sa buhay sa ibang tao. Pero sabi ng Panginoon, pero ang totoo yung ibinibigay niyong mga utos para sa mga tao na dapat ay sinasabi niyong magdadala sa kanila sa kabanalan, ay sa totoo lang, hindi naman nakakatulong sa kanila. And at the same time, pinapabigat nyo ang kanilang buhay, pero kayo, ni hindi nyo man lang magamit ang inyong kalingkingan para tulungan silang makapagpatuloy, o maabot ang kabanalan. And then 47 to 51, makikita natin dyan na sinasabi ng Panginoon, yung inyong pagbabalat kayo na kunyari kinikilala ninyo ang mga propeta na lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang salita, kunyari kinikilala nyo sila, pero ang totoo, kasama kayo sa, yung tawag natin doon, yung pagka may krimen, hindi ikaw yung gumawa, pero kasama ka sa accomplice kayo, kasama rin kayo. Di ba? Nagmamagaling kayo na sinasabi niyong ino-honor niyo yung mga propeta, pero ang totoo, kasama kayo sa pumatay sa kanila. And paano nangyari? Makikita natin yan mamaya. And then lastly, ito yung pinaka, sabihin na lang natin, na maling pamumuhay talaga na kung tutuusin nakakatakot. Sa verse 52, ang sabi ng Panginoon sa kanila,
Supposed to be kayo yung nagdadala sa kabanalan, supposed to be kayo yung magtuturo ng katotohanan tungkol sa Diyos, pero ang totoo, kayo ang humahadlang sa mga tao para makamit nila ang kabanalan. Supposed to be kayo ang magdadala mag-aakay sa mga tao para sa buhay na walang hanggan, para makarating sila sa langit, pero ang totoo, kayo ang nagsasara ng pintuan ng langit para sa kanila. Di ba? Kayo ang nagiging hadlang. So, yan po yung mga makikita natin dito. O yan yung mga uusisahin natin, yan yung mga pagbubulay-bulayan natin ng mga katotohanan. Pero bago po natin basahin ang salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ay amin pong kinikilala ang inyong kabanalan, ang inyong kapangyarihan, ang inyong kadakilaan. At nais po naming itaas ngayon ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan sa pamagitan nga po ng pakikinig ng inyong salita. Ngunit Panginoon, alam nyo nga ang aming mga kalalagayan bilang mga taong nai-impluwensyahan pa rin ng kasalanan. Mga taong nahuhulog pa rin sa pagkakasala o natutokso sa pagkakasala. Kung kaya't madalas ay hindi namin maintindihan, hindi namin maunawaan ang katotohanan ng inyong salita dahil nga sa mga kasalanan na mayroon kami. Kung kaya't sinasamo namin ang tulong ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, na kami puspusin po ninyo ngayon ng kaalaman, ng karunungan, ng kakayanan na tunay nga pong makaunawa. At nawa sa tulong ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, ay huwag niyo pong hayaan ng inyong mga salita ay masayang lamang na pumasok sa kabilang tainga at lumabas muli sa kabila. Kung hindi, Panginoon, buksan mo ang aming mga mata. Bigyan mo ang aming kaisipan ng kakayanang makaunawa. At higit sa lahat, ay pagkalooban mo kami ng kakayanang panghawakan mga katotohanan na patuloy niyong ibinibigay sa amin at makapamuhay kami para sa inyong kaluwalhatian lamang. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ito nga po ang salita ng ating Panginoon sa aklat ng Lucas chapter 11, verse 37 to 54. Pakinggan po natin ng may pagbubulay-bulay. Samantalang siya'y nagsasalita, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumaing kasalo niya. Kaya't siya'y pumasok at naupo sa hapagkainan. Ang Pariseo ay nagtaka nang makita si Jesus na hindi muna naghugas bago kumain. Sinabi sa kanya ng Panginoon, kayong mga Pariseo, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Subalit, sa loob kayo'y puno ng kasakiman at kasamaan. Kayong mga hangal, di ba ang gumawa ng labas ay siya ring gumawa ng loob? Subalit, ilimos ninyo ang mga bagay na nasa loob at ang lahat ng mga bagay ay magiging malinis para sa inyo. Subalit, kahabag-habag kayong mga Pariseo, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo ng yerbabuena, ng ruda at ng bawat gulayin, ngunit pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Dapat lamang ninyong gawin ang mga ito na hindi pinababayaan ang iba. Kahabag-habag kayong mga Pariseo, inyong iniibig ang upuang pandangal sa mga sinagoga at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan. Kahabag-habag kayo sapagkat kayo'y tulad sa mga libingang
walang palatandaan at di nalalaman ng mga tao na sila'y lumalakad sa ibabaw nito. Isa sa mga dalubhasa sa kautusan ay sumagot sa kanya, Guro, sa pagsasabi mo nito, pati kami ay iyong nilalait. Subalit sinabi niya, kahabag-habag din kayong mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inyong ipinapapasan sa mga tao ang mga pasaning mahihirap dalhin, samantalang hindi man lamang hinahawakan ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasanin. Kahabag-habag kayo, sapagkat inyong itinayo ang mga libingan ng mga propeta, gayong sila'y pinatay ng inyong mga ninuno. Kayo nga'y mga saksi at sumang-ayon sa mga gawa ng inyong mga ninuno, sapagkat pinatay nila ang mga propeta at itinayo ninyo ang kanilang mga libingan. Kaya't sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol at ang ilan sa kanila ay kanilang papatayin at uusigin. Upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na dumanak mula pa ng itaas o itatag ang sanlibutan. Mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng sanktuaryo. Oo, sinasabi ko sa inyo na ito'y hihingin sa lahing ito. Kahabag-habag kayong mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat kinuha ninyo ang susi ng karunungan, kayo mismo ay hindi pumasok at inyong hinadlangan ang mga pumapasok. Paglabas niya roon, nagpasimula ang mga eskriba at ang mga pariseyo na pag-initan siya ng matindi at pagtatanungin siya tungkol sa maraming bagay na nag-aabang sa kanya upang huliin siya sa kanyang sasabihin. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sabi nga natin, ang makikita natin ngayon ay ang pagtuligsa o ang pagbibigay ng Diyos sa pamagitan ng Diyos na nagkatawang tao na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Na ano yung kanyang gagawin? Tutulig sa inya yung maling katuruan at yung maling pamumuhay ng mga, sabihin na natin, bulaang guro. Nasa pangyayaring ito ay yung mga kinikilala na mga leader ng relihiyon, kinikilalang mga eksperto sa salita ng Diyos, pero sa totoo lang, nagtuturo sila ng mali at yung pamumuhay nila ay mali. So, ano nga ba ang mga tandang ito? Specifically, pag sinabing pariseyo, tayo na pamilyar sa New Testament, mayroon na tayong picture pag sinabing pariseyo. Na kumbaga sa palabas o sa pelikula, pag nabanggit yung pangalang pariseyo, ay alam mo na, yan yung kontrabida. yan yung kontrabida. Alam mo na, yan yung kontrabida pag may pariseyong nabanggit sa pelikula. So, ganun yung picture natin para sa kanila. Na, kumbaga, sila ay larawan ng kasamaan. Sila ay larawan ng mga tinatawag natin na mga maling pamumuhay na hindi lamang nila isinasabuhay, kundi itinuturo din sa iba. Dahil sila ay mga, nung panahon ng ating Panginoong Hesus, sila yung mga notorious na kalaban ng katotohanan. Pero dito, makikita natin na, sabi ko nga,
Kung nung panahon ng ating Panginoong Yesus, ang tatanungin mo kung sino itong mga pariseyong ito, hindi katulad ng pagtingin natin sa kanila, ang tingin sa kanila ng mga tao. Kundi sila yung mga kapuri-puri, kagalang-galang, sila yung mga ehemplo ng katotohanan, ehemplo ng kabanalan. Yun ang pagkilala ng mga tao nung panahon ng bagong tipan. At maging nung, sabihin na natin, first century, nung panahon ng mga apostol, ganun pa rin ang tingin sa kanila. Na itong mga pariseyong ito ay kinikilalang mga makadiyos, kinikilalang mga nagtuturo sa mga tao kung papaano maging banal, kung papaano magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero sabi nga natin, dito makikita natin na ang Diyos mismo ang magbibigay ng sabihin na natin, pagtuligsa o paghatol sa mga kinikilalang mga taong ito. At yung unang makikita nga natin sa verse 38 o 37 to 38, ay sabi nga dito, di ba, inanyayahan siya sa verse 37 na pumunta sa bahay ng Pariseyo. And then, kung yung babasahin natin sa English, bagamat isa lang yung nag-anyaya sa kanya, pero maliwanag na nung nandun na siya sa bahay ng mga Pariseyo, hindi lang si Jesus ang inimbita ng Pariseyo, siyempre. Inimbita din niya yung mga kasama niyang Pariseyo. At meron nga dyan magsasalita mamaya na yung eksperto sa batas. Kasi actually, sa religion ng sa Judaism noon, itong mga tinatawag na Pariseyo, may dalawang klase talaga yan. Mayroon yung Pariseyo na tagapagpatupad ng batas, at mayroon din naman yung Pariseyo na, yun nga yung eksperto sa batas na tinatawag, o mga lawyers. Sila naman yung tagapagpaliwanag o taga-interpreta. So, dalawang klase yan. Meron yung Pariseyo, mayroon naman yung Pariseyo na eksperto. Di ba? So, mayroon yung ganoong klase sila. Pero pare-pareho pa rin silang nasa umbrella o nasa kategorya ng mga Pariseyo. So, basically, yun yung picture dyan. Inimbita ang Panginoon na kumain, at sa kainan, marami. Hindi lang siya, kundi pati yung mga kaibigan ng Pariseyo, na kapwa niya Pariseyo, ang nando doon. Okay? So, pipicturein nyo yung pangyayari. Lahat ng mga kasamahan, lahat yung mga kasama sa kumain, naghugas ng kamay. Pero si Jesus, diretso siya, umupo siya, at kakain na. So, anong nangyari? Bagamat hindi sinabi dito, pero sabi nga, namangha ang Pariseyo. Na lumalabas na, nagulat siya. Hindi sumunod sa kabanalan. Hindi ito namumuhay sa kabanalan. Bumagsak sa kabanalan. Ngayon, ano yung natawag natin dito? Ano ba itong ceremonial washing na ito? Kaya natin sinasabi na hindi ito talaga katulad ng ginagawa natin. Kasi itinuturo natin yan sa mga bata, di ba? At hindi lang sa mga bata, lalo na nung panahon ng COVID, di ba? Maghugas ng kamay bago kumain. Di ba? At yung paghuhugas ay hindi lang, di ba? Kundi may bilang pa, happy birthday ka ng 2 happy birthday ba yun? Bago ka matapos na magkuskus bago mong balnawan. Ganon kahalaga ang paghuhugas ng kamay. Talagang mahalaga. Lalong-lalo na bago kumain. Lalong-lalo na kung mayroong mga yung virus sa palipaligid. Pero alam nyo, itong
ceremonial washing na sinasabi dito na dapat gawin ng isang tagasunod ng Pariseyo o ng Pariseyo, ay hindi po ito yung ceremonial washing na talagang maglilinis ka ng kamay para mawala yung virus. Kung hindi, ceremonial lang talaga. At alam nyo kung paano? Ang tubig na ginagamit dito sa paghuhugas na ito na tinutukoy ng Pariseyo, base sa kanilang tradisyon, ay yung ang dami lang daw nito ay, kung alam nyo yung itlog, di ba? Yung itlog, yung shell ng itlog, pupunuin mo ng tubig. Ganon lang kadaming tubig ang gagamitin sa ceremonial washing. Tapos, ang gagawin mo, kailangan yung tubig na yon, ibubuhos mo sa dulo ng daliri mo, at dapat yung tubig umabot siya dito sa pulso. Dapat ganon ang pamamaraan ng paghuhugas mo na ceremonial washing bago ka kumain. So, hindi talaga para linisin yung kamay mo, kundi ceremonial lang talaga. At yan yung ginawang sistema sa ceremonial washing na ito bago kumain. Na hindi ginawa ng Panginoon bago siya kumain, tapos ang tingin sa kanya, hindi na siya sumusunod sa buhay ng kabanalan. So, dito makikita natin yung hatol na ibinigay nga ng Pariseyo ay yung hatol na hindi talaga galing sa Diyos, kundi galing lang sa tradisyon o galing sa seremonya na itinatag ng tao. Ano? Kumbaga, pinalitan yung kabanalan na itinuturo ng Diyos. Kasi ang tinuturo ng Diyos, kung tutuusin sa ceremonial washing o yung tinatawag na mayroong iniutos talaga sa lumang tipan tungkol sa paghuhugas. Pero yun ay hindi po sa ganung paraan, kundi talagang ang ceremonial washing na itinuro sa lumang tipan, kung mababasa natin, maliligo ka. Pag kahawak ka ng itinutukoy na maruming bagay tulad ng patay na tao, patay na hayop, hindi ka lang maghuhugas ng kamay actually, kundi maliligo ka. At hindi ka hahalo sa mga tao ng 7 araw. Kasi talagang hygiene ang pinag-uusapan doon at para maiwas sa hawaan ng virus pag may nakuha kang virus doon sa namatay. Ano? Yun talaga yung ceremonial washing sa lumang tipan. Ano? Pero ito, yung ceremonial washing na gustong ipagawa ng Pariseyo kay Jesus bago kumain is yung ganun lang. Kapirasong tubig, ibubuhos mo sa dulo ng daliri mo at dapat yung tubig umabot sa pulso. Pag hindi, ulitin mo ulit. Pag nagawa mo yun, saka ka lang magiging malinis at pwede nang kumain. Ano? Biruin mo yun, di ba? So, maliwanag na yun ay hindi galing sa Diyos, kundi galing lang sa tao na pamantayan ng kabanalan. Na sa totoo lang, makikita natin dito, di ba? Na yung tawag natin dito, batas na panlabas o yung batas na pamantayan ng kabanalan, kung ito ay gawa ng tao, maliwanag na paglabag ito sa totoong kabanalan na itinuturo ng Diyos. Or sabihin natin, ibinababa mo yung standard ng Diyos. Ano? Ginagawa mong katawa-tawa o ginagawa mong walang kabuluhan yung katuruan ng Diyos pagka pinalitan mo ng iyong sariling pamantayan kung ano ang kabanalan. Ano? Ewan ko kung aminado kayo na nagagawa nyo to sa buhay nyo o baka may tao kayong kilala na Kristiyano na ganito siya. Ano? Na mayroon siyang
mayroon siyang mga puna sa kanyang kapwa Kristiyano, okay, na sinasabi niya, dapat ginagawa niya ito eh. Pero kung uusisahin mo naman ang salita ng Diyos, wala namang ganong sinasabi sa salita ng Diyos na dapat na ginagawa ng isang Kristiyano. Pero para sa kanya, mayroon siyang sariling pamantayan na dapat ang Kristiyanong ito ginagawa niya to. Pero wala naman sa Biblia. Naigits nyo? O baka kayo, nagagawa nyo yun sa inyong kapwa Kristiyano na, ba't di niya ginagawa ito? Pero sa totoo lang, wala ka naman basihan kung bakit kailangan niyang gawin. And vice versa. Yung hindi naman niya dapat gawin. May mga Kristiyano na mayroon silang standard sa buhay ng Kristiyano na dapat hindi mo ginagawa ito. Pero kung titingnan mo naman ng Biblia, wala namang ganun. Wala namang ipinagbabawal sa Biblia na ganun. Hindi na po ako magbabanggit ng specific, ha? Pero alam niyo po yan. Ano? Na may mga ganyang pamantayan na isineset tayo sa ating kapwa Kristiyano. Pero kung titingnan mo ang Biblia, wala namang ganyang sinasabi talaga. Ano? Pero ikaw, sa sarili mo, hindi. Dapat ginagawa niya yan. O kaya, hindi. Dapat hindi niya ginagawa yan. Pero yun ay dahil lamang nag-set ka ng pamantayan sa iyong kapwa. At yan po yung sinasabi dito ni Lucas actually na maling ginawa ng Pariseyo. Ano? Na sa totoo lang, ito po yung sinasabi sa salita ng Diyos na it's either dinadagdagan mo yung salita ng Diyos or binabawasan mo. At yan po ay maliwanag na sinasabing hindi kagustuhan ng Diyos yung ganyan. Magdagdag ka at magbawas ka sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na may kinalaman sa kabanalan. Ano? And then, dito, bagamat hindi literal na sinabihan ang Panginoong Yesus tungkol sa puna niya na hindi siya sumunod sa kabanalan, pero dahil siya ay Diyos, alam niya yung iniisip ng Pariseyo. Alam niya na nahusgahan na siya. Ano? Alam niya na hinusgahan na siya na hindi siya banal, hindi siya sumusunod sa kabanalan. Kung kaya't sa verse 39 and 41, yung pangalawa, na tanda ng maling katuruan ay tinuligsa ng Panginoon. Ano? Diretsahan. Walang preno-preno. Ano? Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Sabi niya, verse 39 and 41, sinabi sa kanya ng Panginoon, ano? Alam niya, hinusgahan na siya nung Pariseyo. Kaya sabi sa kanya ng Panginoon, kayong mga Pariseyo, nililinis ninyo ang labas ng tasa at unang pinggan. Subalit sa loob, kayo'y puno ng kasakiman at kasamaan. Alam mo na kung anong tinutukoy ng Panginoon dito, di ba? Ginamit lang niya yung baso at yung pinggan, pero ang totoong tinutukoy niya talaga rito, yung maling katuruan na sinasabi ng Pariseyo o na itinuturo ng mga Pariseyo. Na ano yung maling katuruan na itinuturo ng mga Pariseyo? Na sila ay mga taong mapagpaimbabaw. Mahilig ipakita sa panlabas ang kanilang kabanalan. Nasa totoo lang, yung panlabas na ginagawa nila para ipakita na sila ay banal, ay inaalis nila o lumalayo sila sa totoong kabanalan na itinuturo ng Diyos sa kanyang salita. Ano? Dahil sila ay nakatuon lang sa panlabas, pero yung puso nila ay nananatiling makasalanan. Yung puso nila ay hindi nagsisisi at lumalapit sa Diyos upang sila ay linisin, upang sila ay baguhin.
Bagkus ano ang ginagawa nila? Ginagamit nila yung mga panlabas na mga rituales, na mga pagpapakita ng kabanalan upang yung karumihan ng kanilang puso, upang yung kanilang kasalanan ay kanilang maitago. Ano? So, yun yung, kumbaga, katangian ng maling katuruan, ng mga panlabas na katuruan. Gagawin mo yan para yung totoong kalagayan mo bilang makasalanan ay hindi mapansin, kundi matakpan mo yan ng mga panlabas na mga rituales upang ang tingin sa'yo ng tao, napaka-religyoso nito, napaka-banal nito. Ano? Pero pag ganun, ang katuruan na sinusundan mo, kung ganun yung pamantayan sa buhay na mayroon ka, sa totoo lang, niluloko mo lang ang sarili mo. Ano? Dahil, ang sinasabi ng Panginoon sa kanila dyan, mali ang tingin ninyo kung papaano maging banal sa harapan ng Diyos. Mali ang inyong iniisip kung papaano kayo maging banal sa harapan ng Diyos. Ang iniisip nyo ay mag-uumpisa sa inyong sarili, manggagaling sa inyong sariling diskarte. Alam nyo, maraming ganyan ngayon. Ano? Maging sa pagsamba. Ano? Yung diskarte ng pamamaraan nila ng pagsamba ay base sa nararamdaman, base sa kung ano ang gusto ng tao para pag nagustuhan ng tao yan, lalapit sila sa Diyos. Baliktad. Ano? Kaya makikita mo yung mga karamihan ng actually yung mga maling relihiyon ang ginagawa dahil nga hindi nila talaga alam kung papaano o hindi nila tinatanggap kung papaano talaga sila magiging katanggap-tanggap sa Diyos, yung itinuturo ng Biblia na totoong paraan para ikaw ay mapatawad, para ikaw ay magkaroon ng kabanalan sa harapan ng Diyos, hindi nila tinatanggap yun. Kaya ang ginagawa nila, ginagamit nila yung mga panlabas na mga rituales. Ano? Sabi ko nga nung prayer meeting, sa Romano Katoliko, magtataka ka bakit hindi kinokorek ng mga pari o ng mga leader ng relihiyon na ito yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pagiging deboto sa mga santo, piyesta dito, piyesta dyan, di ba? O lalong-lalo na pagka, tawag doon, yung Nazareno, di ba? Daming namamatay. Kitang-kita mo yung kabulagan ng mga tao. Pero ba't hindi nila pinipigilan? Ba't hindi nila tinuturuan? Kasi yun yung panlabas na ginagamit nila para ang mga tao ay akalaing natutuwa sa kanila ang Diyos. Akalaing nagiging katanggap-tanggap sila sa Diyos sa pamamagitan nun. Ano? Pero sabi nga ng Panginoong Hesus dito, nililinis ninyo yung labas, pero hindi ninyo nililinis yung loob. Sa ating mga nanay, pag nagtuturo kayo sa inyong mga anak kung paano maghugas ng pinagkainan, maghugas ng mga pinaglutuan, sinasabi nyo ba sa kanila na, anak, pag naghugas ka ng baso, huwag mo nang linisin yung loob, yung labas lang, pakinisin mo, lalo na yung kaldero, o pag naglinis ka ng kaldero, paputiin mo, pakintabin mo yung puwet, pero huwag mong linisin yung loob. Ganun ba kayo magturo? Di ba hindi? Mas sinasabi nyo nga, linisin mo mabuti yung loob. Di ba? O tayo, pagka kumakain tayo sa labas, yung mga restaurant na
Pag nag-order ka, unang ibibigay sa yung plato at baso, pero wala pa yung pagkain. Di ba? Andyan na yung plato, andyan yan yung baso, pero wala pa yung pagkain, niluluto pa lang. Di ba, ma'am? Ganon. Anong ginagawa nyo? Tinitingnan nyo ba yung puwet ng baso bago kayo uminom? Kung malinis yung puwet? O tinitingnan nyo yung loob? Di ba? So, yun yung sinasabi dito ng Panginoon. Ano? Na, akala nyo ba, madadaya nyo ang Diyos sa labas, sa panlabas? Akala nyo ba ang Diyos ay gusto lang niya na maging malinis kayo panlabas? Pero hindi niya gugustuhin na malinis din kayo panloob? Akala nyo ba madadala nyo ang Diyos sa pamamagitan ng mga ritualis ninyo, pero ang puso nyo ay nananatiling makasalanan? Nananatiling marumi? Huwag niyong lukuhin ang inyong sarili. Yan yung sinasabi ng Panginoon dito sa kanila. Ano? Kumbaga, ano tawag natin dito? Yung tinatawag natin, common sense lang yan eh. Di ba? Pero isipin mo ha, kung mali ang iyong pamantayan, kung mali ang pagkakilala mo, kung mali ang pangunawa mo sa salita ng Diyos, iisipin mo talaga na pwede na yan. Pero yun mo, mga eksperto ito sa batas noong panahon na iyon, pero inaakala nila, base sa hatol sa kanila ng Panginoon, inakala nila na yung panlabas ay okay na, natatanggapin na sila ng Diyos. Di ba? Na sila ay magiging banal na sa harapan ng Diyos kahit na panlabas lang yung kanilang kabanalan at ang loob ay hindi. Akala nila ay kaya na nilang daanin sa tinatawag nating ritualis upang sila ay maging katanggap-tanggap. Pero ang sabi ng Diyos sa kanila, mali ang inyong akala. Dahil ang gumawa ng labas ay siya rin namang gumawa ng loob. Ang Diyos, ang gusto niya, malinis sa loob at malinis din sa labas. Yan ang katanggap-tanggap sa Diyos. Ano? Pangatlo, sa verse 42. Ano sabi doon sa verse 42? Subalit, ayan na, nagbigay na ng mga woes, o yung tinatawag nating hatol. Kahabag-habag kayong mga Pariseo, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo ng yerba buena, ng ruda, at ng bawat gulayin, ngunit pinababayaan ninyo. Yan ulit, ang karunungan o katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Dapat lamang ninyong gawin ang mga ito. Pero hindi dapat pinababayaan ng yung iba. Ibig sabihin, kung nag-iika po kayo dapat, kung nag-iika po kayo, huwag niyong isipin na sapat na yan. Hindi dapat na pinababayaan yung katarungan at pag-ibig ng Diyos. Anong ibig niya sabihin dito? Dito makikita natin na ang maling katuruan ay yung katuruan na itinataas yung number 2 sa halip na ang number 1. Itinataas yung minor sa halip na ang major. Nagets nyo? Pinapahalagahan yung hindi dapat. Sa halip na yung importante dapat ang pinapahalagahan. Yung sinabi dito, nagbibigay kayo ng ikapo ng yerba buena. Alam nyo ba itong yerba buena? Alam nyo ba yung ruda? Sa panahon nila, ito yung mga
gulay na katulad sa panahon natin ngayon, pwedeng itanim sa mga pasulang. Ano? Siguro katulad nito yung, ano ba tawag natin doon? Yung mabango. Yung inilalagay dito pag masakit ang ulo. Oregano. Yan. Tsaka actually parang mayroon din tayong herba buena eh. Na itong mga ito, nung panahon nila, actually hanggang ngayon ginagamit pa rin yan sa pagluluto. Diba? Inihalo minsan yung mga magagaling na chef. Inahalo nila yan sa mga lutuin. Diba? At ganun din sa kanila noon. Ano? Pero, kung titingnan mo ang ceremonial laws o yung batas sa lumang tipan na ibinigay kay Moises tungkol sa bibigay ng ikapo sa mga pananim, alam nyo, dalawa lang yung ikapo na sinabi kay Moises na dapat bigyan ng ikapo. O dalawang tanim lang yon. Ano yon? Yung trigo at saka ubas. Harina at saka alak. Ano? Itong herba buena, kumbaga ito yung mga hindi pinapansin. Actually, wala ka talaga makikita sa lumang tipan na sinabing magbigay ng ikapo sa mga gulay, sa mga tanim na ito, mga gulay na ito. Ano? Pero, sabi nga dito, ito yung pinag-iigihan ng mga Pariseyo na magbigay sila ng tithes sa mga bagay na ito. Ano? Na kung tutuusin, itinataas nila yung simpleng bagay, napakamaliit. Hindi nga binigyan ng pansin sa batas ng Diyos ang mga gulay na ito, pero para sa kanila, yun yung pinapahalagahan nila. Ano? At syempre, ang ibinigay ng Diyos na, ang tawag nito, pagkukumpara, kung tutuusin, hindi yung kautusan sa lumang tipan tungkol sa ikapo, kundi yung pagkukumpara na nagbibigay nga kayo ng ikapo, yung ginagamit yung ikapo ay hindi naman talaga iniutos, pero ibinibigay nyo, kumpara. Saan daw? Sa hustisya at sa pag-ibig sa Diyos. Yun po talaga ang maliwanag na mayroong utos ang Diyos na dapat mayroon o isinasabuhay o itinuturo ng mga nananampalataya sa Diyos. Love the Lord your God with all your heart, mind, strength, so on and so forth. And then, yung justice yan, yung hustisya, ito ay may kinalaman sa relasyon mo sa iyong kapwa. Na ano sabi ng Diyos? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, patay-tights pa kayo, pinagmamalaki nyo, nagtatights kayo, na sa totoo lang, wala namang utos yan sa mga gulayin na yan na magbigay kayo ng tithes, yan pa ipinagmamalaki nyo. Pero ang pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig sa kapwa ay wala. Naigets nyo? Itinataas ninyo, pinibigyan nyo ng pahalaga yung hindi naman dapat na mahalaga. At akala ninyo, nagiging banal kayo dyan. Yun yung maliwanag na maling katuruan ay yung nagpapahalaga sa maliliit na sa totoo lang. Ipinapahalagahan yung hindi naman itinuturo ng salita ng Diyos, pero yung talagang itinuturo ng salita ng Diyos ay binabaliwala. Pinapahalagahan yung mga maliliit na panlabas na gawain sa pangrelihiyon na gawain. Pero yung malaking utos o malaking importanteng kautusan na ibinigay ng Diyos, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, ay binabaliwala. Ano? Si William Hendrickson na banggit na natin siya dati, isa siyang kinikilalang komentarista ng Biblia. Ang sabi niya, rigid insistence of
trivial matters is a very often cover for inner sin. Ano? So, kung masyado ka daw nag-i-emphasize o minamalaki mo o ipinagmamalaki mo ang pagsunod sa mga maliliit na mga bagay, sa mga bagay na hindi naman binibigyan ng importansya sa Biblia, pero ikaw ay binibigyan mo ng masyadong importansya, ang sabi niya, yun ay maliwanag na pagtatakip sa kasalanan, sa iyong nasa loob, sa iyong kasalanan sa iyong puso. Ano? So, yan yung isang dahilan kung bakit sinabihan ng Panginoon itong mga Pariseyo na ito na woes, ano? O sa Tagalog ay kahabag-habag. Ano? And then yung pangalawang kahabag-habag, kung bakit sila sinabihang kahabag-habag, ay yun sa verse 43. At ano yung mayroon doon? Sabi dito, kahabag-habag kayo mga Pariseyo, inyong iniibig ang upuang pandangal sa mga sinagoga at mga pagpupugay sa pamilihan. Sa ang tawag natin dito, King James Version ng English Bible, pag binasa mo itong verse 43, ang translation dyan ng upuang pandangal, upuang nasa harapan. Kaya yung karamihan ng mga Christian churches, makikita mo maraming bakante sa harap. Pero yung likod puro puno. Ano? Pero alam nyo, hindi naman po upuang nasa harapan na ganyan yung sinasabi ng Panginoon na gustong-gustong upuan ng mga Pariseyo. Kasi sa sinagoga nila, mayroon yung tinatawag na elevated na pulpito dito na structure, At doon sa mga matataas na parte na yan, may mga nakalagay na upuan para sa mga Pariseyo. Sabi ng Panginoon, yun yung gustong-gusto ninyo. Nakaupo kayo sa mataas, tapos nakaharap kayo sa mga tao. Yun yung upuang pandangal na sinasabi ni Jesus dito, na gustong-gusto nilang upuan. Para nakikita sila ng mga tao, ang babanal talaga ng mga Pariseyong to. At hindi lang sila basta, sa totoo lang, sa kanilang mga pananamit noon, kasama yun. Mayroon talaga silang mga, naalala ko tuloy yung mga ibang mga nagsasabi ding Kristiyano, pagpupunta ka sa church, dapat puting-puti talaga suot mo. O kaya, may mga churches na sinasabi, dapat ang mga babae hindi nagpapantalon. O dapat ang mga babae hindi nagpuputol ng buhok, hindi nagpapaiksi ng buhok. Diba? So, may mga ganong pamantayan. Pero ang sinasabi nga dito ng Panginoon, iniibig ninyo yung mga upuang pandangal, iniibig ninyo na kayo'y magmukhang mga ang tawag natin dito? Kagalang-galang, kapuri-puri. Magmukhang mga kabanal-banalan. Yan yung ginugusto ninyo. Yung kayo'y titingalain, yung kayo'y papupurihan, yung kayo'y kikilalanin na mga karapat-dapat sa Diyos. Pero sa totoo lang, ano sabi sa kanila ng Panginoon? Yung inyong, siguro basahin natin yung John chapter 5 verse 44. May sinabi ang Panginoon dito eh. John 5:44. Sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama at hindi ninyo ako tinanggap.
kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, inyong tatanggapin. Verse 44, paano kayo mananampalataya gayong tumatanggap kayo ng kaluwalhatian mula sa isa't isa at hindi ninyo hinahanap ang kaluwalhatiang mula sa Diyos. Yan yung ginagawa nila. Gustong-gusto nila sa upuang marangal, upuang kabanal-banalan, para pinapupurihan sila ng Diyos. Pero ang totoo, hindi nila hinahanap yung kapurihan ng Diyos, kundi ang hinahanap ng nila ay yung kapurihan ng kanilang sarili. So ano sabi ng Panginoon sa kanila? Paano kayo mananampalataya ng ganyan? Paano nyo sinasabing nananampalataya kayo ng ganyan? Hindi nyo naman hinahanap ang kapurihan ng Diyos, kundi ang hinahanap ninyo ay ang kapurihan ninyo. Hindi nyo hinahanap na maluwalhati ang Diyos sa inyong pagsamba, kundi ang hinahanap ninyo ay kayo ang luwalhatiin ng mga tao. Di ba? Yan yung sinasabi ng Diyos sa kanila kung bakit sila kaawa-awa. Ano? And then sa verse 44, balikan natin yung John tuloy, Luke 11. Ano ang panglima na mga tanda? Verse 44, kahabag-habag kayo. Para sa Pariseo pa rin ito. Kayo'y tulad ng mga libingang walang palatandaan at di nalalaman ng mga tao na sila'y lumalakad sa ibabaw ninyo. Ano ito? Ito ay may kinalaman sa kanilang influensya. Kasi nga mga guro sila, kinikilala mga guro, kinikilala mga dalubhasa sa kautusan, at sinasabi sa kanila ng Diyos, alam ninyo, kayo ay nagiging impluensya ng karumihan. Sa halip na kayo ay nagiging impluensya ng kabanalan, kayo ay nagiging impluensya ng karumihan. Sa lumang tipan, again, mayroon talagang kautusan tungkol sa pag-iwas sa mga patay. Kasi nga, ano ito kahit tayo, di ba? Pag kayong, alam mo yung namatay, ay namatay dahil sa sakit na nakakahawa, ay hindi mo basta-basta hahawakan yan. Ano? And sa kanila nun, isa yon sa utos, kasi iniiwas sila ng Diyos na magkasakit. Ano? And then pangalawa, iniutos din sa kanila ng Diyos para maintindihan nila na ang kanilang karumihan sa harapan ng Diyos ay hindi nila ito kayang linisin sa kanilang sarili, kundi kailangan silang linisin ng Diyos. Kaya mayroon talagang paglilinis. Again, pagligo pa rin yan, at uobserbahan yan kung halimbawa, nadikit siya sa patay o naghawak siya ng patay. Kasi kung kamag-anak niya yung patay, inilibing niya, kailangan niyang hawakan. Ano? So, ang gagawin, liliguan siya, ilalayo muna sa karamihan, then titingnan kung walang lalabas na sakit. Ngayon, kung wala, yun, pwede na. Huhusgahan siya nung lumang tipan, huhusgahan siya nung pari. Ano? Meron talagang ganun. Ngayon, itong mga Pariseo ng panahon ng Panginoong Yesus, yung ganong katuruan, in-extend nila, dinagdagan sa madaling salita. At anong ginawa nila? Pag ikaw ay nakaapak sa libingan ng patay, narumihan ka na rin. Di ba? Sa lumang tipan, ang utos, ang sinabi talaga, nakahawak ka sa patay. Pero sa mga Pariseo, maapakan mo lang yung libingan, marumi ka na. Di ba? In-extend dinagdagan Di ba? Kung kaya't, ang ginagawa nila noon, para hindi ka makaapak ng hindi mo nalalaman sa libingan ng tao, kasi noon naman, parang wala pa yatang, ano tawag natin dito, sementeryo. Kanya-kanyang libingan mo lang yan kung saan mo lupa. Ano, di ba?
Ang ginawa nila, dapat pag naglibing kayo, lagyan nyo ng tanda. Para hindi aksidenteng maapakan yan ng tao at marumihan. Mayroon silang ganong utos. So ginamit muli ng Panginoon yon, although maling kautusan yon, pero ginamit ng Panginoon yon para maturuan sila, para ma-correct sila sa kanilang maling katuruan o maling paniniwala. Ano? Na anong sabi sa kanila ng Panginoon? Kahabag-habag kayo sa 44. Sapagkat kayo ay tulad ng mga libingang walang palatandaan. At hindi nalalaman ng mga tao na sila'y lumalakad sa ibabaw nito. Anong sinasabi ng Panginoon sa kanila? Kahabag-habag kayo. Kasi ang inyong impluensya sa mga tao ay hindi nila nalalaman na kayo ay i-impluensyahan ng kasalanan, ng karumihan. Dahil kayo ay parang mga libingang walang tanda. Bakit? Kasi nga, ang tingin ng mga tao sa kanila, mga banal, mga malilinis. Di ba? Kaya tanggap sila ng tanggap kung ano sabihin sa kanila ng mga Pariseyo. So ano nangyayari? Na-impluensyahan tuloy sila ng kasinungalingan, na-impluensyahan sila ng kasalanan. Sa halip na sila ay maturuan ng totoong kabanalan, sila patuloy ang nagtuturo ng maling pamantayan kung paano maging katanggap-tanggap o maging banal sa harapan ng Diyos. Ano? Pang-anim, 45 and 46. So ito na yun, ano? So nagsasalita ang Panginoon ng mga woes, mga nagbibigay ang Panginoon ng hatol sa mga bulaang guro, sa maling pagtuturo, maling pamumuhay. Yung dalubhasa, nasaktan. Kasi alam niya, kasama niya yung Pariseyo sa mga paggawa ng mga maling katuruan na ito eh. Siya nga yung kinikilalang eksperto. Sa totoo lang, siya yung may pakana ng mga maling katuruan na ito. Kaya umaray siya, Panginoon. Sabi niya sa verse 45 and 46. Sa ginagawa mo, pati ako. Di ba? Ay iyong ano sabi niya? Pati kami ay iyong nilalait. Di ba? Sabi niya sa verse 45. Pero ano sabi sa kanya ng Panginoon? Talaga, kasama ka. Kasama din kayo. Kahabag-habag din kayo, mga dalubhasa. Bakit? Ano sabi niya? Ano sabi ng Panginoon? Pinapapasan ninyo sa mga tao ang mga pasaning mahihirap dalhin, samantalang hindi man lamang ninyo hinahawakan ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasaning ito. Ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, ang dami niyong mga pabigat na ibinibigay sa mga tinuturuan ninyo na sinasabi niyong makakapagpabanal sa kanila. Pero ang totoo, kayo, hindi nyo naman ginagawa ang mga ito. Turo kayo ng turo, pero mayroong isang bahagi ng banal na kasulatan na ganito rin yung usapan eh. Si Pablo yata yung nagsabi, kayong mga Pariseyo, ang dami nyong itinuturo, sinasabi nyo kayo yung mga tagagabay sa mga bulag, taga-akay sa mga bulag, kayo yung taga-akay patungo sa kabanalan. Pero ang tanong, tinuturoan nyo ba ang inyong mga sarili? Sabi doon sa bahagi na yun. At dito, ang sinasabi sa kanila ng Panginoon, ang dami-dami nyong mga rituales, ang dami-dami nyong mga katuruan, pero ang totoo, yung mga katuruan na yan ay wala naman talagang magagawa
para ang isang tao ay malinis sa kanyang kasalanan. Ang mga katuruan na iyan ay wala naman talagang kapangyarihan para ang isang makasalanan ay mapatawad sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi sa totoo lang, kung ikaw ay maniniwala sa iyong sarili na yun yung itinuturo ng mga Pariseo o ng mga maling, makikita natin sa mga maling katuruan, kung ikaw ay maniniwala na sa pamagitan ng pagsunod sa batas, kahit anong batas pa yan, batas ng, kahit yung mga batas na sinabi sa Bible, itinuro ng Biblia, sabi mo na, 10 Commandments, yung mga batas na yan ay walang kapangyarihan para ikaw ay baguhin. Di ba? Walang kapangyarihan ng anumang batas para ikaw ay mapatawad, para ikaw ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Yun yung sinasabi ng Panginoon dito. Na kung yung mga legal nga na batas, walang kapangyarihan para mapatawad ang isang tao, yan pa kaya ang mga hokus-pokus ninyong mga batas ang makakapagpatawad sa o makakapagbigay ng kapangyarihan o ng kakayanan para ang isang tao ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Merong isang batas sa Judaism na kakaiba talaga para pabigatin ang buhay ng tao. Yung Sabbath day, meron silang batas ganito. Bawal magbuhat pag araw ng Sabat. Pero mayroong konting amendment. May dagdag. Sabi doon, pero kung kailangan talagang magbuhat, pwede naman. Pero alam niyo kung paano ka magbubuhat pag araw ng Sabat? Dapat hindi ka magbubuhat na gagamitin mo ang iyong mga palad. Nahahawakan mo yung bubuhatin mo. Pwede kang magbuhat, pero kung magbubuhat ka, ang gagamitin mo ay yung likod ng iyong pag ganun. Or, kung gusto mo talagang magbuhat, ang gagamitin mo, itatali mo sa tainga mo, yung bubuhatin. O kaya itatali mo sa buhok mo. Nakikita nyo? Bawal magbuhat, pero kung kailangan talagang magbuhat, yun ang gagawin mo. Pwede ka naman magbuhat, pero ganun ang dapat na pamamaraan ng pagbubuhat mo. Diba? Ganun yung pabigat na ibinibigay nila na, titingnan mo, walang ganun talaga sa Biblia eh. Pero sinasabi nila, makakapagpabanal sa inyo yan. Makakapag-iwas sa inyo yan para hindi kayo maging marumi sa harapan ng Diyos pag araw ng Sabat. Isipin mo yun. Actually, may sinabi ang Panginoong Yesus sa Matthew 11 verse 28. Tingnan lang natin. Tungkol sa bagay na yan. Matthew 11. 28. Ang Panginoong Yesus ang nagsasalita dito. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubang na bibigatan. Kayo'y bibigyan ko ng, kapahingahan. Pasanin ninyong aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. And then sa verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Yeah. Sa Panginoon, kung pagiging pagpapakabanal, kung natawag natin dito, para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos,
hindi mo magagawa yan sa sarili mo. Kahit lumuhod ka pa sa munggo, kahit lumuhod ka pa sa bubog, hindi yan ang makakapagpabanal sa iyo. Kundi kanino ka lang dapat lalapit para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos? Kay Jesus. At hindi ka niya pabibigatan. Hindi ka niya pahihirapan para lang tanggapin ka niya. Yun yung tinuligsa ng Panginoon na ginagawa na maling itinuturong dapat na pamumuhay para katanggap-tanggap ka sa Diyos. Sabi ng Panginoon, kalokohan yan. Kahabag-habag ka sa ganyan pamumuhay mo. Ano? And then, sa verse 47 and 51, pang-pito na mga tanda. Balikan natin yung Lucas 11. to 51. Ano yung pinag-uusapan dito? Ano yung tinutulig sa dito? Kahabag-habag kayo sapagkat inyong itinayo ang libingan ng mga propeta gayong sila'y pinatay ng inyong mga ninuno. Kayo nga'y mga saksi. Sumang-ayon kayo sa gawa ng inyong mga ninuno sapagkat pinatay nila ang mga propeta at itinayo ninyo ang kanilang mga libingan. Ano sinasabi ng Panginoon dito? Itong mga Pariseyo, mayroon silang ginagawang pagpapakita na sila ay mga, o sabihin na lang natin, na sinasabi nila, hindi sila katulad ng mga ninuno nila na pumatay ng mga propeta. Although ang sinabi dito, itinayo ninyo ang kanilang mga libingan, pero ang gustong sabihin dito ng Panginoon, o ang ipinapakita dito, itong mga propeta, itong mga Pariseyo na ito, ang ginagawa nila para sabihin na sila ay mga naniniwala, mga nagmamahal sa mga propeta, na hindi sila katulad sa kanilang mga ninuno na pumatay ng mga propeta, ay pinupuntahan nila yung mga libingan ng mga propeta na pinatay nga, at pinapaganda nila ito. Ano? Inaayos nila ito, inaadornohan nila ito para ipakita sa mga tao na tingnan nyo ha, minamahal namin yung mga propetang ito na kung kami lang ang nabubuhay nung panahon ng aming mga ninuno, hindi namin sila papatayin, mamahalin namin sila. Ano? Yun yung gusto nilang ipakita sa mga tao. Pero ano sabi sa kanila ng Panginoon? Kahabag-habag kayo. Kasi sa ginagawa ninyo, pinapatunayan nyo lang sa totoo lang na wala kayong pinagkaiba sa inyong mga ninuno. Bakit? Sabi dyan, no? Sa verse 49, kaya't sinabi rin ng katarungan ng Diyos, ano daw? Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Propeta, lumang tipan, yung mga pinatay na. Apostol, yung papatayin pa lang. At sino ang papatay? Yung mga Pariseyo, mga Hudyo. Tapos sinasabi nila, hindi sila kapareho sila ng mga ninuno nila. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa kanila. At higit pa doon, yung pinakadakilang propeta ng Diyos. Yung propeta na hindi lamang nagpapahayag ng salita ng Diyos, kung hindi, siya mismo yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. Yun ang kanilang pinatay. Yun ang kanilang papatayin dito pa sa pangyayaring ito, papatayin pa lang. Kasi kung pupuntahan natin yung verse 54, sa kahuli-hulihan, dahil sa mga sinabi sa kanila ng Panginoon, di ba sabi dyan? Verse 43 muna, paglabas nila roon, o niya roon, nung nakaalis na
si Jesus sa kanilang presensya, ang mga eskriba at mga pariseyo ay ano daw? Ay pinag-initan siya ng matindi. Nagpuyos ang kanilang galit. Ano? Pinagtatanong siya tungkol sa mga maraming bagay at sinusundan na siya ever since. At lagi siyang kino-question ng kung ano-ano. Para daw ano? Sabi niya sa 54, nag-aabang sa kanya upang huliin siya sa kanyang sasabihin. Nag-ipon sila ng mga gagamitin nilang paratang sa kanya para siya ay maipapako sa krus. Nagtagumpay sila, alam natin, di ba? Pero dito, kaya sinasabi sa kanila ng Panginoon dito, kahabag-habag kayo, nagpapanggap kayo ng mga tagasunod ng mga propeta, at inyo pang pinapaganda ang kanilang mga libingan. Pero wala kayong pinagkaiba sa inyong mga ninuno. Dahil yung pinakadakilang propeta ay papatayin ninyo. Nagets nyo? Yan yung pangpitong tanda sa isang maling katuruan na nagbubunga ng maling pamumuhay. Ano? Kumbaga, sa lumang tipan, sa mga propeta, actually, yung mga propeta, kung susundan ninyo ang mga ipinapahayag ng mga propeta, nasa isang sentence lang yung mensahe nila. Ang sinasabi ng mga propeta sa mga Israelita noong unang panahon, obedience is better than sacrifice. Baliwala ang inyong mga ginagawang rituales, sakripisyo, paghahandog ng kung ano-ano. Kung hindi talaga kayo sa puso nyo nagiging masunurin sa Diyos o nagpapasakop sa Diyos. Yun yung tinuturo ng mga propeta sa kanila noon pa sa lumang tipan. At hanggang ngayon pa rin, yun din ang itinuturo nung panahon ng Panginoong Jesus. Di ba? Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at magpasakop sa Panginoon. Pero, nakinig ba sila? Itong mga bulaang propeta na to? Itong mga pariseyo na to? Sila ba ay sumunod sa Diyos? Hindi. Nung unang-unang makita pa lang nila, marinig nila na mangaral ang salita ng Diyos na nagkatawang tao na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Yung napag-aralan natin nung una, nung nangaral ng Panginoong Hesus sa sinagoga, sa kanyang sariling bayan, kung saan kilala siya, pagkatapos niyang mangaral doon, pagkatapos niyang magpagaling ng mga may karamdaman doon, ano ang gustong gawin sa kanya ng kanyang mga kababayan? Ano sabi doon? Gusto siyang itulak o ihulog sa bangin. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, mahal ninyo ang mga propeta. Pinupuri ninyo sila. Pinapaganda nyo pa yung kanilang mga libingan para ipakitang kayo ay tagasunod ng Diyos, tagasunod o tupad ng katuruan ng mga propeta na ipinapahayag ng Diyos sa inyo. Ang anak nga ng Diyos, gusto niyang patayin, unang-unang makita niyo pa lang. Ang anak nga ng Diyos, nagpagaling ng, yung kamakailan, ng may sakit na hindi makapagsalita dahil inaalinhan ng demonyo. Ano sabi nyo? Demonyo yan. Gawain ng demonyo yan. Diba? Tapos sasabihin ninyo, hindi kayo katulad ng inyong mga ninuno. Mga kapatid, nakakatakot ito. Kasi ito ang nagiging buhay ng taong
nagtuturo ng hindi ayon sa salita ng Diyos. O yung tinatawag nating mga bulaang guro. At ito rin ang nagiging buhay ng mga tinuturuan nila. Mayroong bahagi sa, hindi ako nagkakamali, Matthew 28 eh. Ang Panginoong Yesus mismo ang nagsasabi din doon. Ang sinasabi niya, kayo mga Pariseyo, nagtuturo kayo sa mga tao, hindi para dalhin sila sa langit, kundi para dalhin sila sa impyerno. Nagtuturo kayo sa mga tao para hindi para maging makadiyos, kung hindi para maging kampon sila ni Satanas. Hindi literal na gano'n ang pagkasabi, pero yun yung gustong sabihin ng Panginoong Yesus doon. Ano? So yun yung resulta, na kumbaga sa salita nila, sa mga panlabas na gawa nila, akala mo mga makadiyos sila kasi kinikilala daw yung mga namatay na mga propeta. Pero yung propeta, dakilang propeta na nasa harapan nila, kung anong gusto nilang gawin, at higit sa lahat, sa huli, pinatay nila. Yun yung maling pamumuhay kung mayroon kang maling turong. Pangwalo, kahuli-hulihan. At sabi ko nga sa inyo kanina, ito yung mas grabe na talaga to. Nakakapagtiis pa ba kayo? Sa verse 52, kahabag-habag kayo, ang panghuling kahabag-habag. Mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat, sabi diyan, kinuha ninyo ang susi ng karunungan, kayo mismo ay hindi pumasok at inyong hinadlangan ng mga pumapasok dito. Naku, kakatakot diyan. Biro. Ito yung pinakamahalaga, namatay pa. Hello. So ito na, ito po ay nakakapangilabot na hatol ng Diyos para sa isang kinikilala na tagapagturo dapat ng salita ng Diyos. Na gabay dapat sa mga tao para lalong makilala ang Diyos. Taga-akay dapat sa mga tao para makarating, sabi nga natin, sa langit. Pero anong sabi sa kanila ni Jesus? Anong sabi sa kanila ng Diyos mismo na anak ng Diyos, ang pangatlong persona ng Diyos? Kayo ang nagiging hadlang. Kayo ang pumipigil sa mga tao para makarating sa kabanalan. Para makamtan ang buhay na walang hanggan. Nakakatakot yan. Kasi ito sa panahon natin maraming ganyan. Hanggang sa panahon natin. Sabi nga sa banal na kasulatan, maluwag ang pintuan o maluwag ang daan patungo sa kapahamakan. Dahil maraming mga bulaang guro, maraming maling katuruan na ang tingin ng mga tao, itong mga katuruan na ito na kanilang tinatanggap, na kanilang mga tinatangkilik, itong mga tagapagturong ito na kanilang kinikilala, na mga banal, mga makadiyos, mga nagtuturo ng kabanalan, mga nagtuturo ng salita ng Diyos,
ay kabaliktaran pala ang resulta nito sa kanila. Nasabi ko nga sa prayer meeting last Friday, alam nyo, ito yung terorista na mas malala pa sa terorista na kilala natin. Kasi yung terorista na suicide bomber, pag may pumasok dito sa bahay-sambahan natin at may dala siyang bomba, pinasabog niya pati ang kanyang sarili at napasama tayo, ano lang ang maapektuhan sa atin? Pisikal lang natin. Pero, yung ating spirito, yung ating buhay sa Diyos, ay hindi niya mapapasabog. Pero itong mga bulaang guro, itong maling katuruan na ito, pag ito ang itinuro sa iyo, pag natagpuan, pag ito yung guro na tinatangkilik mo, na sa halip na dalhin ka sa kabanalan, ay hinahadlangan ka. Sa halip na pagbuksan ka ng pintuan ng langit, ay siya pa ang nagsasara sa iyo para hindi ka makapasok sa langit. Hindi lang pisikal ang kaya niyang pasabugin, kundi pati ang iyong kaluluwa. Ano? Ito yung nakakatakot na kalalagayan. Ano? Na kumbaga, sinasabi ng Panginoon sa kanila, sinasabi nyo kayo ang tagapagdala sa Diyos. Sinasabi nyo kayo ang tagapag-akay. Pero ang totoo, hindi ninyo magagawa yan. Bakit? Kasi sabi diyan, kayo mismo ay hindi nakapasok. Kayo mismo ay wala sa kabanalan. Kayo mismo ay wala sa katotohanan. Parang yung sinasabi din sa isang bahagi ng kasulatan. Sinasabi nyo, tagapag-akay kayo ng bulag, pero mas bulag pa kayo sa inyong inaakay na bulag. Ano? Yun yung sinasabi dito. Na, kumbaga, in summary, ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, ganito. Hindi kasi kayo nakatanggap pa ng totoong paglilinis sa inyong kalooban, sa inyong mga puso. Kaya lahat ng tinuturo nyo, lahat ng pinangahawakan ninyo, lahat ng inyong pamumuhay ay mga panlabas lamang yan. Yung inyong mga pamumuhay ay masasabi nating kaipokrituhan yan. Niluloko ninyo ang inyong mga sarili. Bakit? Kasi ganito yung ginagawa nyo. Makasalanan ka, isipin mo lang na hindi. Makasalanan ka, mag-acting ka lang na hindi. Di ba? Puro panlabas eh. Makasalanan ka, ay dapat, ipakita mo sa tao na hindi ka makasalanan. Makasalanan ka, daanin mo lang yan sa mga rituales, sa mga panlabas na mga pamamaraan. Sa madaling salita, ang mga bulaang katuruan o bulaang mga guro o maling turo ay nagtuturo sa tao na na ang isipin o ang pahalagahan ay yung iniisip ng iba sa halip na kung ano ang iniisip ng Diyos. Ang pinapahalagahan ay yung kung ano ang sasabihin ng tao sa halip na kung ano ang sasabihin ng Diyos. Kung ano ang nakikita sa kanila ng tao panlabas sa halip na kung ano ang nakikita ng Diyos sa puso o sa loob. So yan yung problema ng mga Pariseo o problema ng maling turo na nagbubunga ng maling pamumuhay. Ang tanong, bago maubos ang inyong baong pasensya, ano ngayon ang solusyon dito? Iisa lamang po ang solusyon. Wala nang iba. Hindi ang tawag nito,
Hindi ito manggagaling sa kakayanan ng tao, hindi ito manggagaling sa katalinuhan ng tao, hindi ito manggagaling sa kayamanan, kalakasan, sa kahit na ano paman sa mundong ito. Kanino manggagaling lamang yung solusyon? Sa Diyos. At yan, ipinapaalala sa atin ngayong umaga. Salamat sa Panginoon na ito ulit. Ito lamang po yung tanging solusyon sa problema ng tao. Ang ginawa ng Diyos sa tinatawag nating good news o ebanghelyo. Yan lamang, wala nang iba. Walang tanging daan patungo sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus. Walang tanging paraan, kundi ang paraang ibinigay lamang ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun lamang po ang paraan. Actually, ang Panginoong Hesus, kaya niya sila sinampal-sampal, sabihin na lang natin, kasi gusto niya matauhan sila eh. Makita nila yung kamalian nila eh. Pero alam natin, hindi. Kasi humantong sila sa pagpatay sa Kanya. Pero ito lamang yung tanging paraan na sinasabi sa atin o ibinigay sa atin ng Diyos. At yan ay siyempre magiging makabuluhan din ang pagpartake natin ng banal na hapunan kung tutulungan, kung kikilos sa atin ang banal na Espiritu. Kahit gawin mo rin yan araw-araw, kung hindi talaga kumikilos sa iyo ang banal na Espiritu, hindi mo rin makakamtan ang kabanalan, hindi mo makakamtan ang paglilinis sa iyong kasalanan. So ito ngayon ang tanong, mga kapatid. Nakikinig pa ba kayo? Ikaw ba yung tao, di ba, kung mamaya babasahin natin yung basihan ng ating Lord's Supper, at sinasabi nga doon ni Pablo, na bago kayo mag-partake niyan, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Dahil kung hindi nyo sinisiyasat ang inyong sarili, ay baka sa halip na pagpapalo. Sa halip na biyaya ay paghahatol. Ngayon, yung sinasabi ni Pablo na siyasatin ninyo ang inyong sarili, ang sinasabi ba niya doon, dapat maging banal kayo bago kayo maging katanggap-tanggap dyan. Dapat makita nyo muna na kayo ay banal bago kayo mag-partake ng Lord's Supper. Hindi po. Ito po yung, kung sinisiyasat mo ang iyong sarili, ito dapat yung nakikita mo. Nakikita mo ba na ikaw ay makasalanan? Nakikita mo ba na dahil sa iyong pagiging makasalanan, ay wala kang magagawa sa iyong sarili para ang kasalanan na iyan ay masolusyonan. At hindi mo po pwedeng itago yan sa harapan ng Diyos. Hindi mo pwedeng harapin yung kasalanan na iyan sa mga walang kabuluhang pamamaraan tulad na napag-aralan natin. Na itago, o mag-acting-acting ka na banal, hindi po pwede yan sa Diyos. O kung gamitan mo man yan ng pinakamatinding rituales, hindi yan oobra sa harapan ng Diyos. Yan ba ang pagkilala mo? Yan ba ang pagtanggap mo sa iyong sarili sa harapan ng Diyos? Na tinatanggap mo na walang iba pamamaraan para masolusyonan ang iyong pagiging makasalanan kung hindi ang ginawa lamang ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ganyan ka ba sa harapan ng Diyos?
Kung ganyan ka sa harapan ng Diyos, na sinabi nga, 1 John 1:9, kung lalapit ka sa Diyos, huwag kang magsinungaling, huwag kang mag-aktong banal na walang kasalanan, bagkus aminin mo ang iyong kasalanan sa harapan ng Diyos. At ang Diyos na iyong nilalapitan, na iyong sinasampalatayanan, na iyong pinagtitiwalaan, ay Diyos na tapat, Diyos na makatwiran, Diyos na banal, na siyang maglilinis at magpapatawad ng iyong mga kasalanan. Yan po yung makikita nating itinuturo sa atin ng banal na hapunan. Amen? Okay, so bago po tayo mag-partake ng ating banal na hapunan na siyang ating pinaka-application sa mensahe na ating napakinggan, tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na maawain, Diyos na mahabagin, Diyos na sobrang nagbigay ng kanyang pagmamahal sa amin, sukat na gawin mong makasalanan, gawin mong nagawa mong talikuran ng iyong anak sa krus ng Kalbaryo dahil lamang sa aming mga kasalanan. Panginoon, kaawaan niyo po kami sa aming paglapit sa inyo sapagkat inaamin po namin na hindi po kami nalalayo sa mga Pariseyo, hindi po kami ligtas na matukso sa mga maling katuruan, Panginoon, ng mundong ito. Bagkus, pwede ngang kami rin ang mag-imbento ng maling pamantayan sa buhay. Kung kaya't, Panginoon, kaawaan niyo po kami. Na sa aming pag-partake ng inyong banal na hapunan, ay bigyan niyo po kami ng panibagong lakas, panibagong pagnanais na lalo pa pong matuto, lalo pa pong lumago sa aming relasyon sa inyo, Panginoon. At pagtiwalaan lamang namin ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, na siyang tunay na magbibigay sa amin ng katiyakan, ng kapatawaran, ng paglilinis sa aming mga kasalanan. At makakaharap kami sa inyo at makakatawag ng Ama. O Panginoon, tanggapin niyo po ang bawat isa sa amin ngayon na nagpapakumbaba sa inyong harapan at kaawaan kami ng tulong ng inyong banal na Espiritu na tunay nga na sa aming nawang pag-partake ng banal na hapunan ngayong umaga ay patuloy kaming palakasin, patuloy kaming palaguin, at patuloy kaming bigyan ng pagnanais at kakayanan na isabuhay ang inyong salita para sa inyong kaluwalhatian lamang. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.